Na guys, nagdesisyon na ang ombudsman na i-dismiss si Alice Guo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Babasahin ko ang article ng Inquirer. So, the Office of Ombudsman has ordered the dismissal of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ang investigasyon nito tungkol sa kanyang alleged connections niya with an illegal Philippine offshore gaming operator or Pogo Hub in her town. Based on the 25-page order released to the media on Tuesday, Guo was found guilty of grave misconduct, which merited dismissal from service with forfeiture of all her retirement benefits and perpetual disqualification to re-enter government service. So masakit yan. Tatanggalan siya ng retirement benefits at hindi na siya makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito pa. On the other hand, Municipal Business Permits and Licensing Office Officer Edwin Campo and Municipal Legal Officer Aden Sigua along with 10 others were found guilty of conduct prejudicial to the best interest of service, resulting in a suspension of 3 months. So, may 3 buwan na suspension ang mga opisyales sa Bamban. At ito pa, may 10 opisyalis din ang masususpende. So, ang tanong dyan, sino ang maglilid dyan sa Bamban? So, suspende lahat ng opisyal dyan sa Bamban. Yan ang masakit. Ang alam ko yung yan yung vice mayor ni Alice Guo. So, suspended din siya, no? So, anong mangyayari dito kay Alice Guo? Siguro mag-a-apply yung kampo nila. Imposible na yan. Kasi malakas yung ebidensya na si Alice Guo ay involved dyan sa illegal pogo. At napatunayan, kung napatunayan na hindi siya Pilipino at espiya siya, baka ma-deport siya, no? Bago yung ma-deport, para sa akin, kailangan managot siya sa mga kasalanan niya dito sa Pilipinas bago siya ma-deport sa China. So, ano ang magiging lesson learned natin dito sa nangyari kay Alice Guo? Yung sinabi ni late Percy Lapid na kilatisin at tignan yung track record ng mga kandidato na iboboto natin tuwing eleksyon. Kasi yan yung problema natin, no? Hindi tayo tumitingin sa profile, sa track record ng mga kandidato. Basta boto-boto lang tayo, no? Ng kandidato. Basta bigyan ng pera o kahit ano, so boboto natin. Importante talaga na tignan yung track record nila, kung Pilipino ba yan o hindi yan espiya. Kasi mabait naman, tumutulong sa kapwa, pero meron palang something, no, sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga ginagawa. So yan yung lesson learn natin, mga botante, na dapat kilatisin mabuti yung mga kandidato na iboboto natin tuwing halalan.